Isang pinagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming klaseng pagbibigay. Yung iba po, pag nagbigay sila, mabigat ang kanilang damdamin kalooban. So, tawag doon, grudge giver o napipilitang magbigay. Sige, magbigay ako. Ito. Grudge. Ibig sabihin may mabigat magbigay. Meron namang iba, duty giver. Ibig sabihin, ginagawa parang kanyang naisip na tungkulin dahil binigyan siya, nararapat magbigay. Birthday ko, binigyan ako. Birthday niya, kinumid ako, magbibigay ako. Parang duty. No? Iba, medyo mas magaan, hindi yung grudge, mabigat ang kalooban. Ito, sabi niya, okay, yung pangatlong pagbibigay, yung talaga nagbibigay kusang loob. Dahil alam niya, laging nakakatanggap ng biyaya sa Diyos, kaya nararapat lang magbigay siya dahil panay ang tanggap niya ng biyaya sa Diyos. So, ganito po ang ating masasabi tungkol sa pagpapatawad. Ito ang pinaka-focus mensahe ng Ebanghelyo ng talinghagang ating narinig sa araw na ito tungkol sa pagpapatawad. At alam natin mahalaga yan. Nasa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon, di ba? At patawarin kami sa aming mga sala katulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Mahalaga ito, pero sa ating karanasan, iba't ibang klaseng pagpapatawad. Yung iba, nagpatawad pero hindi makakalimutan ang ginawa sa kanila. Nakasulat, nakatanim sa kanilang puso at baka magkakaroon ng pagkakataon gaganti. So, ibang klaseng pagpapatawad yun. Ano? Meron namang pagpapatawad na talagang randam niya, ito ay isang mahalagang bagay. Bakit? Katulad ng malinaw na sinabi ng Ebanghelyo, tayo ay laging humingi ng tawad sa Diyos, kaya nararapat lang tayo ay marunong magpatawad. Kaya kumisan nakakalimutan po natin, no, na ang ating pagpapatawad ay dahil lagi tayong pinapatawad ng Panginoon. Sa madaling salita, pare-pareho tayong nangangailangan ng kapatawaran. Pare-pareho tayong mahina. Pare-pareho tayong maaring magkulang, magkasala. Yan ang malinaw. Kumisan di malinaw sa atin yun eh. Ako, okay, paminsan-minsan magkasala. Pero pang may nagkasala sa akin, medyo hirap ako. Bakit? Nakakalimutan natin ang puntong iyon na katulad mo, yung taong nagkasala sa iyo, mahina. Katulad mo, yung taong nagkasala sa iyo, maaaring magkamali. Katulad mo, kailangan ng habag ng taong nagkasala sa iyo. Minsan hirap po tayo doon. Magbigay ng habag, magpakita ng kagandahang loob kapag tayo ay nasaktan. Dahil mahirap ang masaktan. Sinong natutuwa kapag nasaktan ka? Abnormal ka. Kapag nasaktan ka, di ba? Nasugatan yung damdamin, mahirap. Pero kaya bang magpatawad? Sa tulong ng Diyos. Magbigay, mahirap. One give. Kalawa, two gives. Pero 4 na beses, two gives, four gives, forgive. Hapat. Pero kailangan yun. Dahil precisely, pinapatawad tayo ng Diyos upang matularan natin ang Panginoon. Hindi mo sasabihin, mas malaking pagkukulang niya kaysa sa akin. Pare-pareho tayong mahina, pare-pareho tayong nangailangan ng awa, pagmamahal, kagandahang loob ng Diyos. So sana, yun po ay malinaw. Kaya sinasabi sa atin ang unang pagbasa mula kay Propeta Sira, iwasan ang galit, ngit-ngit at
poot. Dahil kapag inalagaan mo ito, hahantong sa paghihiganti, hahantong sa mga bagay, pagkilos na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa simula pa, tayo ay inanyayahan maging punong-puno ng habag, kagandahang loob kapag may nagkulang sa atin. Dahil tayo rin ay nagkukulang sa Diyos. Meron pong isang nangyari, alam nyo, sa Africa. Hanggang ngayon, at sa ibang kultura din, kanya-kanyang tribo. Okay? Kanya-kanyang grupo. At kumisan, may away yan. Tribo against tribo. Okay? So, minsan, may mga organisasyon naman nagbibigay sa kanila ng paghubog. Parang mapalitan yung ganong klaseng kultura. Sinaktan nyo kami, gaganti kami sa inyo. Ganun po ang pag-iisip. So, may mga organisasyon nagsisikap upang maalis, matunaw yung ganong klaseng pag-iisip, paghiganti. So, nagbigay ng seminar sa isang grupo at pagkatapos noon, at the end of the day, sa katapusan ng seminar, nakita isang tinawag sang babaeng matanda na dahil hindi sa edad, dahil sa hirap ng buhay. So, sabi, Ale, tinawag ang isang lalaki, ito ang pumatay sa asawa mo at anak mo. Anong masasabi mo sa kanya? Kung kayo, yung babaeng yon, pagkatapos na pinatay ang asawa mo, anak mo, ihaharap sa iyo at sasabihin, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ano kaya sasabihin mo? Marami siguro sasabihin, mamatay ka. Ano, di ba? Gusto nating gumanti eh. Inigarabyado ako. Okay, yan ang kabayaran. Pero anong sabi ng Ale? Pagkatapos ng seminar, siyempre, may bagong ideya, paghuhubog. Sabi niya, hinihiling ko lang sa kanya, kahit na minsan sa isang buwan, bumisita sa akin, ipagluluto ko siya at kakain kami sabay sa isang habag. Yan po ang misa. Yan ang Living Eucharist. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakasala, inggit anuman, nakakalimutan, nagkakaisa. Sana ito rin ang mangyari sa ating buhay. Marami sa atin may karga, may dala pa dito dahil hindi mapatawad yung iba o hindi mapatawad ang sarili. May mga taong nagawa, hindi mapatawad ang sarili. Kaya lumalabas yun sa iba't ibang paraan. Ngayon ay panahon upang sarap ng Diyos, Panginoon, gusto kitang matularan. Sana maging mapagpatawad ako, punong-puno ng habag dahil ito ang iyong pagtrato sa akin. Amen.